So what's up, og mayong buntag dira kaninyong mga amigo, mga amiga. So today ay pupunta tayo sa La Pilipina Public Cemetery para bisitahin po yung mga puntod ng lola at lolo namin. Dahil nga ngayon ay ginugunita natin ang araw ng mga patay, uundas. So tara, mag-alay tayo ng kandila at saka bulaklak sa kanila mga puntod. At para ipakita ko din sa inyo kung gaano ba kalinis, ka-organize at ka-well maintain yung public cemetery po namin dito. Syempre, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, please po wag niyong kalimutang mag-subscribe, like, share, and comment below para sa mga gusto mo pa shoutout, and also click the bell para updated kayo sa mga bagong nating uploads, and also para matulungan niyo po ako sa mga ginagawa kong content. At pasensya po kung hindi ako nakamotor ngayon. So nagmulticab ko kasi kasama ko po ang aking mama, kapatid ko at saka ang aking pamangkin. So tara, let's go! Mga paps, nandito na tayo sa loob ng La Pilipina Public Cemetery. So ganyan po makikita nyo. So dito ng mga puntod is mga buto na lang po yan. So medyo maliit na lang po ang space na nakukuha. So ganyan po makikita nyo dito sa amin. At ito po ang pinakaunang public cemetery sa buong Pilipinas na nirehabilitate at ginawa ganitong klaseng style na kung saan makikita nyo naman na napaka-organisado at malinis yung pagkalagay ng bawat puntod na nakalibing dito. Noong una, marami ang hindi sang-ayon at nagalit sa pag-rehabilitate ng public cemetery ito. Kalaunan, nung natapos na ang proyekto, ay marami naman ang nasiyahan at na-realize ang kalinisan at ka-well organize ng pagkaka-rehabilitate ng public cemetery ito. Alam naman natin dito sa Pilipinas na lahat halos ng mga public cemetery ay siksikan at hindi maganda yung pagkaka-organize ng bawat puntod na nililibing sa ganitong klaseng mga public cemetery. At dahil sa maganda ang naging epekto ng pag-rehabilitate ng La Pilipina Public Cemetery, maraming mga karatig lalawigan na kung saan ay nagka-interes at nagustuhan yung style ng pagka-rehabilitate ng public cemetery dito sa La Pilipina, na kung saan gusto din nilang itong gawin sa kanilang mga public cemetery. So ayan, dito na sa makikita nyo, para siyang nasa library lang yung lagayan ng mga books or libro, na kung saan ay lahat po ng nakalibing dyan ay mga buto na lang, at makikita nyo yung organisadong pagkakalagay talaga. So madali na lang ding hanapin yung mga puntod ng bawat pamilya na hinahanap nyo dito. At naka-alphabetical na din ang pagkalagay ng bawat puntod sa ganitong klaseng espasyo ng mga buto ng libingan. Ganun lang siya kasimple pero napaka well organized ang pagkalagay, di ba? Kapag November 1, sinasabi natin na ito ay araw ng mga patay o tinatawag nating undas dito sa Pilipinas. Nakaugalian na natin dito sa Pilipinas na kapag November 1, tayo ay pumupunta sa sementeryo at sama-sama natin ginugunita yung mga tao na una na sa atin or nauna nang namatay. Nagsasama-sama ang mga magkakamag-anak, nagdidirik sila ng kandila, inaalayan nila ng bulaklak ng namatay, at yung iba, pinapanalangin nila itong mga namatay. Ang
tanong, okay lang ba na magpunta tayo sa sementeryo kapag November 1 at i-celebrate natin itong undas? Mga kapatid, okay lang po. Okay lang po na dalawin natin yung mga namatay na or yung mga nauna na sa atin doon sa sementeryo kapag November 1. Wala pong problema doon. Okay po na bigyan natin sila ng bulaklak. Okay lang po na lagyan natin ng kandila yung mga puntod ng mga namatay na po nating mga kamag-anak. Pero ang hindi lang po biblical dito is yung ipapanalangin pa po natin yung mga namatay na. Dahil ang sabi po dito sa Hebrews chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. So kahit anong gawin pong panalangin natin dito sa namatay, kahit ilang beses pa po natin silang ipanalangin kung saan sila mapupunta, wala na po tayong magagawa doon. So ayan, tapos na kami sa loob ng public cemetery sa La Pilipina. Yan, palabas na kami. At dahil sa medyo mainit, bumili muna kami ng palamig. So yan po ang mga mabibili nyong palamig dahil sa sobrang init ng panahon at nakaka-dehydrate talaga. At saka meron namang mga bulaklak na naka-display dito sa labas at mga kakanin na pwede nyong bilhin din kapag nagutom kayo. Ayan, iyan po ang makikita nyo dito sa labas po ng La Pilipina Public Cemetery. Ayan, hindi rin po pwedeng mag-parking dito sa may malapit sa entrance talaga ng public cemetery. So doon po nakalagay yung parking area sa may labasan talaga ng public cemetery, kaya medyo maglalakad muna kami ng konti palabas. So ganyan po ang makikita nyo dito sa amin sa public cemetery po sa La Pilipina. At meron din mga iba't ibang mga binibenta dito na makikita nyo papasok at palabas po ng public cemetery. So ayan, maraming salamat po sa panonood. Hopefully nasiyahan kayo sa ating simpleng vlog at simpleng update po dito sa aming lugar sa Tagum City, Davao del Norte. Again, sa mga bago pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share, and click the bell para updated kayo sa mga bago nating uploads. Once again, this is Ward Peace Bisdak, laging nagsasabi, always pray before you ride safe always. Padayon sa pag-uswag, amping takanunay para walay lumping. That's it, peace out.